Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santing dakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagtangan magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapay. Magsiawit kayo at siya'y pagtangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin kaisa ng buong simbahan ang kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. At sana'y matuto tayo sa Kanya upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka't langit sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na luluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen.
Iupo natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang mga may sakit, ang mga tumutulong sa ating simbahan, ang mga kababayan natin sa ibang bayan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni Apostol San Pablo. Pagkaloob mo sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa ng iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasab ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong narinirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag, at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati, dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang puon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, dumampot man ng aso o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang kamay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Pakisabi nyo nga po sa katabi nyo, magbago ka na. Ano po bang naging reaksyon? Para bang nairita? Ngayon po kasi ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang conversion of St. Paul, ang pagbabagong buhay ni San Pablo. Bakit? Kasi siya ay dating tagausig ng mga Kristiyano hanggang sa siya ay naging isang Kristiyano, tagasunod ni Kristo. But you see, itong pagbabagong buhay ni San Pablo ay hindi mula sa pagiging makasalanan talaga, papunta sa pagiging banal. Sapagkat tandaan po natin na siya ay masugid na tagapagtanggol ng Hudaismo. Ang Hudaismo, Hudyo si Kristo, by the way, ang relihiyon naman talaga na unang-unang sumba sa totoo at nag-iisang Diyos. Tagapagtanggol siya niyan at nakita niya, inakala niya na ang mga Kristiyano ay threat sa Hudaismo. Kaya niya pinag-uusig ang mga ito. That is why yung pag-uusig na ginawa niya ay hindi mula sa disposisyon ng isang masamang tao na nangbubuli, nananakit lamang o pumapatay dahil sa ego. No! Kung pinag-usig man niya ang mga Kristiyano, hindi ito para pakanin ang kanyang ego. Hindi ito dahil nagpa-power trip lang, nagyayabang. No! Ito ay dahil sa matindi at masidhi niyang pagmamahal sa nag-iisa at tunay na Diyos. Kaya sa totoo lang, yung pagbabagong buhay niya ay hindi mula talaga sa pagiging masama, papunta sa pagiging mabuti. Manapa, yung pagbabagong buhay na ipinagdiriwang natin ngayon ni San Pablo ay mula sa pagiging mabuti, patungo sa pagiging mas lalong mabuti. Mula sa kanyang pagiging Hudyo hanggang sa kanyang pagiging Kristiyano. Kaya pag sinabing conversion, tandaan natin, hindi lamang po ito mula sa pagiging masama, papunta sa pagiging mabuti. Ito rin ay pwedeng mula sa pagiging ordinaryo, from being ordinary to being good, from being good to becoming better, from becoming better to becoming best, hanggang sa tayo maging perfect as our Heavenly Father is perfect. That is why, yung sinabi natin kanina, ay po pwedeng seryoso talaga. Magbago ka na, kahit sa akin, pwede niyong sabihin yon. Kahit sa iniisip natin at napapansin nating banal na tao, pwede nating sabihin yon. Sapagkat habang nabubuhay tayo, dapat pa rin tayong magbago. Kung mabuti na, po pwedeng mas lalo pang maging mabuti talaga. Alam natin pare-pareho ng isa sa pangunahing tanda ng buhay ay change, pagbabago. Kaya't kapag ang isang tao ay hindi na nagbabago o ayaw nang magbago, para na ring patay ito. Kaya siguro mayroon tayong ekspresyon, galaw-galaw kung ayaw mong pumanaw. Unfortunately, there are many people who are experiencing deaths they are not even aware of. Halimbawa, yung mga taong patay na sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagnenegosyo, kahit sabihin mong kumikita pa rin naman kahit papaano. Kasi ito yung mga taong wala nang gana sa pagtatrabaho, walang nang gana sa pagnenegosyo, ayaw na ring matuto sa iba, ayaw na ring lumawak ang kanilang karanasan. May mga mag-asawang nakakaranas ng pagkamatay sa kanilang pag-asama. Pwedeng nagsasama sa ilalim ng isang bubong, sa loob ng isang bahay, pero alam niyo yun, wala nang pakialaman, wala na talagang pagkaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa kahit sa mga simpleng bagay.
Mga mag-asawang nagsasama na lang dahil sa mga anak nila, patay na rin yan. I mean, yung kanilang pag-asama. May mga mag-ina, mag-ama, magkakapamilya na parang patay na rin ang samahan dahil wala nang pakialaman. Magpakialaman man, nag-aaway pa, nagmumurahan pa. Anong klaseng relasyon yan? May mga taong patay ang relasyon sa Diyos. Naniniwala pa rin sa Diyos. Nagdarasal pa nga sa Diyos. Pero walang effort na mapalalim ang relasyong ito sa Diyos. Nagkakasala pa rin, patuloy pa rin sa paggawa ng mga bagay na hindi tama. May mga taong buhay, humihinga, gumagalaw, pero parang patay na. Kasi nawawala na ng pag-asa sa buhay. Ito yung mga taong kailangan ng pagbabago. Ito yung mga taong hindi dapat makontento sa kanilang sitwasyon, disposisyon o estado. Well, brothers and sisters, do not get me wrong ha. Walang masamang makontento. Lalong-lalo na sa mga pagdating sa material na bagay. Pero hindi sana sa mga bagong karanasang naghihintay sa ating buhay. Yung mga karanasang mas magpapasaya sa atin, mas magpapabuti sa atin, mas magpapaging buo sa atin dahil sa araw-araw nagbibigay ang Panginoon ng mga oportunidad para mangyari yan. Maganda yung dialogue na wala na akong mahihiling pa sa buhay. Kontento na ako sa kung ano ang meron. Maganda yon. Lalong-lalo na kung totoo talaga. Kasi ang ibig sabihin noon, hindi ka na maghahangad ng pera. Okay ka na sa relasyon ng inyong pamilya. Ayos na para sa iyo ang takbo ng buhay mo. Okay yan. Pero ang Diyos ay hindi kuripot eh. Kahit bless ka na, i-bless ka pa rin niya. Dahil nga, ang buhay na gusto niya para sa atin, di ba ay buhay na ganap at kasiya-saya. Kaya walang masama na maging kontento sa buhay. Pero, wag mong aalisin yung gana mo sa buhay, yung excitement mo sa buhay, realizing that God still has something new to offer you, to give you araw-araw. Kaugnay nito, maganda rin naman siyempre na matanggap na natin ang mga pangit na nangyari sa buhay natin, at least sa paningin natin, pangit sa paningin natin. Halimbawa, pagkamatay ng mahal sa buhay, pagkakaroon ng malubhang sakit o hindi na pagbabago ng ugali ng isang tao. Magandang matanggap na rin natin ito para bang makontento na tayo. Ganun talaga, tanggapin na lang. Pero hindi tayo dapat mapako sa kalungkutan dahil hindi naman tayo patuloy na bubuhay ng Panginoon para lamang pahirapan. Siguradong magbibigay siya araw-araw ng mga dahilan para pa rin tayo makangiti, makatawa, magkaroon ng pag-asa. Something na hindi talaga natin makikita kung sa paggising pa lang natin, ang focus at ang expectation na agad natin ay mga pangit na mangyayari o nangyari na sa buhay natin. Or kung sa una pa lang, pagkising pa lang sa umaga, negatibo na agad ang disposisyon natin. Gusto ko po yung detalye na bago tawagin ng Panginoong Diyos si San Pablo ay nagkaroon muna ng nakasisilaw na liwanag. Remember that tanghaling tapat noon nang mangyari ang pagtawag kay San Pablo ng Panginoon. Kaya't yung nakita ni San Pablong liwanag, nakabubulag talaga dahil mas maliwanag kaya sa liwanag noong tanghaling tapat. Na kung isa-segue po natin sa ating pinag-uusapan, ay masasabi natin na bawat araw ay liwanag. Bagong bukas, bagong liwanag. At sa loob ng bawat araw, may mga mas matitinding mga liwanag. So blessing after blessing, blessings just keep on pouring. Lalong-lalo na sa mga taong nakahanda itong tanggapin. Come to think of it, pwede namang katigasan ni San Pablo yung ginagawa niya. Sabi ko nga, sa pananaw niya, mabuti na yun eh. Ipagtanggol niya ang Judaismo, ang nakagis na niyang pananampalataya. Pwede niyang tanggihan yung sinasabi at pagtawag ng Diyos sa kanya. At kung tanggapin man niya, pwede niya sigurong sabihin, pwede bang mangaral ako sa loob na lamang din ng Israel, sa mga Hudyo? Hindi eh. Nagpunta pa rin si San Pablo sa iba't ibang mga bayan, sa iba't ibang mga lahi at hindi lang mga Hudyo. Mas marami siyang napuntahang mga hentil, mga pagano. Kaya sa totoo lang, tinanggap talaga ni San Pablo ang pagbabagong buhay na alok sa kanya ni Kristo. Kaya sana mga kapatid, isipin natin ano yung mga area sa buhay natin ng parang patay na o naghihingalo na at kailangan ng buhayin. Sana wag lang itong manatili sa level na personal or individual. Sana ito rin ay sa level ng
communal o national. Meron tayong caption na nilalagay kung minsan sa mga bagay na negatibo sa ating bansa na only in the Philippines. Halimbawa, only in the Philippines yung napatunayan ng nagkasala pero hindi pa rin makulong-kulong, yung alam ng korap pero nahalal pa rin sa pwesto, only in the Philippines. O yung national road, halimbawa ay EDSA Expressway ay nagiging isang malaking parking lot na only in the Philippines na nakakahiya. Kasi kung nagawang umayos ng ibang bansa, bakit hindi natin magawa? Tapos never-ending naman ang clamor natin for change, pagbabago, pag-unlad, pag-asenso. Kayong hanggang ngayon, ganito tayo. How can we soar like an eagle if we think and behave like a chicken? How can we change something we do not hate? How can we change a situation we have become comfortable with? Baka nga yung caption na only in the Philippines na yan, yung iba sa atin, proud pa eh. Kasi nakontento na, natutuwa pa. Yun naman sana. Sabi nga po ni Sir Thomas Edison na nag-impento ng bulb na mas nagpaliwanag pa ng ating buhay, restlessness and discontent are the first necessities of progress. Hindi po tayo dapat makontento kung meron tayong pagkukulang, kung meron tayong kasalanan. Kaya din naman, huwag din tayo sanang makontento kahit tayo namumuhay na sa kabutihan, sapagkat hindi lamang yung masama ang dapat na magbago. Gayon din ang mabuti upang lalong maging mabuti. Hindi lang yung malungkot ang dapat na maging masaya. Gayon din ang masaya upang mas lalo pang maging masaya. At hindi lamang po yung nawawalan ng pag-asa ang kailangang magkaroon pa ng pag-asa. Gayon din ang taong mayroon ng pag-asa upang mas lalo pang mapuno ng pag-asa nang siya'y maging pag-asa rin ng iba. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magtutuwa. may magagawa ang Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya. Diringhin ng Diyos ang Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, alam sapagkat anak niya. diringhin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo po kami na hindi maging kontento sa aming buhay. Kung mayroong kaming mga pagkukulang, gumawa sana kami ng paraan kahit na kami mahirapan upang ito ay mapunan. Kung kami tatamad-tamad at walang direksyon sa buhay, tulungan mo po kaming malunasan niyan. Tulungan mo rin po kami na magkaroon ng bagong gana sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming negosyo. Ituro mo sa amin ang dapat naming gawin upang magkaroon kami ng buhay sa pagharap sa mga pang-araw-araw na nangyayari sa aming buhay. Ma-enjoy nawa namin sa iyong kalooban ng aming buhay. Hallelujah! Sapagkat ang buhay ay regalo mo sa amin. Siya ay muling babalik sa atin. Maramdaman nawa namin ito bilang regalo. Kasabigan namin ito. Babalik sa atin. Maging masaya kami para dito. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya
sa kanyang mga pangako sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo dahil mahal ka ng Diyos. Marami siyang magandang balakin para sa iyo, pero tulungan mo siya para ito ay ma-realize mo. Ibalik mo yung gana mo. Mag-move on ka mula sa mga sakit na naramdaman mo. Maging positibo ang pananaw mo sa buhay mo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ibig sabihin wala kang nakikita at nararamdamang nangyayaring maganda ay wala nang talaga. May ginagawa ang Diyos. Maaaring hindi mo naintindihan ngayon, pero manalig ka lang. Hindi ka niya patuloy na bubuhayin kung wala siyang magandang dahilan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Ang aking iaalay sa'yo, Panginoon, ang bunga ng aming pinagpaguran, ang aming maihandog bukal sa kalooban, ang tapat na pag-aalay ng buhay. Narito, Panginoon, ang tinapay at alak, ang pagkain inumin sa isang ng buhay. Tanggapin mo at iyong basbasan upang sa iyo kanima ginabay. Panalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo para maipalaganap ang iyong kaningningan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagkapanatili ng iyong pagmamahal at di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsuluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyay natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong tumahimik at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalat, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal tulad ni San Pablo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng Sama. iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghin mong aming pananampalataya, wag pong aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban.
kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Espiritu sa kapayapaan. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sino ang susundin ng aking damdamin? O Jesus na naghanay ng buhay na banal. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Iyan ay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang at susunod ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Iyan ay ang aking pagbabago. Buhay na dakila, ito ang hiling ko. Sabihin mo lamang, sabihin mo lamang, sabihin mo lamang at susunod ako. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matyagang pagmamalas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsasaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahal na lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin
Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng Pag-asa. Ikaw ang nagpapaalaala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, sa kapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong laging pagtulong. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lazaret. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last Salamat. Thank you sa inyo.